Good morning everyone! So ituturo ko ngayon kung paano ang mag-compute ng sticker. Dito sa sticker natin may kanya-kanya tayong breakdown ng mga prices ng sticker. Meron din tayong mga shapes na kailangan i-consider sa paggawa ng sticker. So para makuha natin kung ilan yung laman at paano yung makukuha natin yung per sheets niya, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano ang computation sa ating sticker. So ngayon, para makuha natin or mabigyan natin ng price si customer kung magkano yung per sheets niya or magkano yung price na maibibigay natin kung magkano yung pasok, titingnan naman natin siya dito sa ating price list breakdown. So, since ang sticker niya is photo sticker, since applicable siya sa mga gift label and packaging label or dry food label, magiging pasok siya dito sa ating photo sticker. So, eto siya, itong part na to. Ngayon, since sabi nga doon, ang naging result is 14 sheets yung magagamit natin. So, dito natin siya, or dito siya pumapasok sa 11 by 20 sheets. So, dito yung price range niya. Since ang under niya is 45 pesos, so lumalabas na sa 14 sheets, 45 pesos natin ibibigay. So, kung 14 sheets yung magagamit natin, ita-times natin siya sa price, na which is 45 pesos yung isa. So, ang lalabas is 630 worth of sticker yung babayaran ni customer. So, ganon yung mangyayari sa pag-compute na ng sticker natin. So, again, lumalabas na 25 pieces yung laman ng isang sheet and 14 sheets yung magagamit ni customer na ang cost is 45 pesos. Since yung photo sticker lang siya, ang gagamitin lang natin dyan is it's either yung mga regular phototop natin. So, since walang additional na phototop, since regular na glossy or matte lang ang gagamitin dyan, wala na tayong i-add-ons na katulad na itong 20 pesos kung glittered o 3D gagamitin. Pero kung gusto nila, i-add 20 lang natin. So, ganun yung pag-compute ng ating sticker.